Sinamahan ni Darwin si Berna sa isang bar, maingay sa loob at nagsasayawan ang mga kumpulan ng mga babae at lalaki sa paligid. Hinila siya nito papasok sa bar na patay sindi ang mga ilaw. Agad itong kumuha ng maiinom nila, kabisado niya si Berna. Magpapakalasing ito hanggang sa hindi na nito makaya ang sarili. Nagawa na nila ito noong nag-aaral sila ng kolehiyo, at palaging siya ang nauunang malasing kaysa rito. "Hindi ka ba iinom?" malakas na tanong nito sa kanya habang tumutungga ito ng alak. Red Horse ang inorder nito sa waiter. Kinuha niya ang inaabot na baso ng alak nito ngunit hindi niya yun ininom, ibinuhos lamang niya yun sa halaman na nasa lamesa nang hindi ito nakatingin sa kanya. May isang lalaki ang lumapit sa kanila ni Berna. Naka-denim short ito at white sando habang naka-rubber shoes, mukha itong mayaman at tila kilala nito si Berna. Tinabig niya ang kamay nito nang gusto nitong makipagkamay kay Berna. "Pare, kasama niya ako." "Sino ka ba?" maangas niyang tanong. "Kilala ko siya, Darwin, siya si Gabriel Bueno, kaibigan ko." "Ang sarap no, narito ang kawawang lalaki sa tabi ko." Nakangising sabi nito sa kanila. "Berna, lasing ka na ba? Kanina pa kita napapansin panay ang tungga mo ng alak, may problema ka ba? Ginagawa mo ng tubig yang alak," sabi ni Gabriel. Tinanggal ni Berna ang pagkakaakbay sa lalaki. "Just shut up, wala kayong pakialam, at hindi pa ako lasing." Nilayuan sila nito. Ano bang nangyari sa kanya? "Last I saw her may kasama siyang lalaki, nasa mid-30s na yata, and now kasama ka naman niya, and I think she's not okay. What happened to her?" Seryosong tanong nito sa kanya. Tiningnan niya si Berna na nakikipagsayawan sa mga taong hindi nito kilala. "May problema lang siya, at sa tingin ko kailangan niya tayo maiwan na kita, Gabriel. Heto ang credit card ko. Iiwan ko na muna yan sa'yo. Hahantingin na lang kita bukas." Iuuwi ko na si Berna, lasing na siya. Ibinalik nito ang credit card niya. "I own this bar, sa'yo na yan. Kapag may problema tawagan mo lang ako. Here is my business card." Iniabot nito ang card na pangalan ng bar nito. "Bring her safe in her home." Tinapat nito ang balikat niya. May CCTV ang bawat sulok ng bar ko. Pagbabanta pa nito sa kanya bago siya nito talikuran. Sa tono ng pagsasalita ni Gabriel parang nasasaktan ito. Siguro dahil lalaki siya, nararamdaman niya na gusto rin nito si Berna. Nakikita niya iyon sa mga mata nito. Ngunit wala itong magawa dahil narito siya ngayon. Hindi niya hahayaang mawala muli si Berna sa buhay niya. Nalalayan niya si Berna palabas ng bar. Halos matamba na ito dahil sa kalasingan. Nagpatulong siya sa guard para buksan ang pintuan ng backseat ng kotse nito at sa kanya inihiga si Berna doon. Kumakanta-kanta pa ito at tatawa-tawa. Maya-maya pa ay naririnig na lamang niya itong umiiyak kasabay ng pagtawag nito sa pangalan ni Sandro. Napamura pa ito at isinara ang pintuan ng kotse. Pumasok sa isip niya si Russell, ang matandang iyon. Lihim siyang nagselos dito. Magpaparaya na sana siya rito dahil hindi niya gustong masaktan si Berna. Hindi niya gustong guluhin ang mga ito. Pero ngayon, nanggigigil siya sa lalaking yun. Gusto niyang basagin ang pagmumukha nito. Gusto niyang ipamukha rito na maling-mali ito sa ginawa. Pero ano nga bang magagawa niya? Hindi siya pwedeng makialam sa mga ito bilang respeto na rin kay Berna at sa pagkamatay ng Lola Belen nito. Ipinasok niya si Berna sa kwarto niya. Ipinasya niyang iuwi ito sa tinitirahan niya ngayon dito sa Monte Claro kaysa iuwi itong lasing sa mansion. Tinanggal niya ang suot nitong sapatos at kumuha siya ng bimpo at palanggana. Nilagyan niya ito ng tubig at ipinahid sa mukha ng dalaga ang basang bimpo para mahimasmasan ito. Nakatitig siya sa maamong mukha ni Berna na noon ay patay na patay sa kanya. Hindi natupad ang pangako nila sa isa't isa dahil sa kalokohan na ginawa niya. Matagal na niya yung pinagsisihan. Huminga siya ng malalim at hinawi ang buhok nitong nakatabing sa mukha nito. "Minahal mo talaga si Sandro, naiinggit ako sa kanya dahil ramdam ko na ibang klaseng pagmamahal ang ibinigay mo sa kanya." Mahinang sabi niya, nangilid ang luha sa kanyang mga mata. "Kung sana ako na lang si Sandro, kung sana hindi ako nagloko noon, hindi mo sana mararamdaman ang sakit na nararamdaman mo ngayon." Tumayo siya sa kinauupuan nang hawakan ni Berna ang kamay niya. "Dito ka lang please, Darwin, dito ka lang." Umupo siyang muli sa tabi nito. "Matulog ka." Hinatak nito ang batok niya palapit sa mukha nito. "Hindi ba gusto mo akong angkinin, hindi ba? Make me yours now?" Nag-init ang katawan niya sa sinabi nito. Hinagkan niya ang mga labi nito. Tinugon naman ito ang halik niya.
Umungol siya at umungol din ito, kinagat pa nito ang ibabang labi niya, nabitawan niya ang hawak na bimpo at hinagod ang likuran nito, naging marahas siya habang tinatanggal ang saplot ng dalaga, ngunit natigilan siya sa kanyang ginagawa ng daganan niya ito. Agad siyang bumalikwas at hinawakan ang mga kamay nitong patungo sa dibdib niya, pinigil niya ang ginagawa nito. Nagtatakang tumingin ito sa kanya, Darwin, magagawa kong angkinin ka, Berna, magagawa kong angkinin ang katawan mo, ngunit hindi ko magagawang angkinin ang puso mo. Magpahinga ka na, sa labas na muna ako, umalis siya sa kama ngunit tumayo ito at niyakap siya patalikod. Darwin, sorry, hinawakan niya ang mga kamay nito na nasa bewang niya, ngumiti siya ngunit hindi humarap dito. Matulog ka na, Berna, tinanggal niya ang mga kamay nitong nakayakap sa bewang niya, tinungo niya ang pinto at hindi na binalingan ito. Gustong gusto kitang angkinin, Berna, pero kahit gawin ko yun, hindi nito mababago na hindi na ako ang laman ng puso mo, mahinang sabi niya nang makalabas ng pinto, bumuga siya ng hangin at kinuha ang cellphone na nasa bulsa niya. Hoy, saan mo dinala si Berna? Boses ni Aryan na sumisigaw pa sa kabilang linya. Kapag may masamang nangyari lang kay Berna, papatayin ka naming boy ka. Pulyaw naman ni Elvira na inagaw ang cellphone mula kay Aryan. Lihim siyang napangiti sa inasal ng dalawa, kahit kailan talaga hindi na naging maganda ang impresyon ng mga ito sa akin, kung sa bagay hindi niya masisisi ang mga ito dahil sa barumbadong pag-uugali niya. Nandito si Berna sa tinitirahan ko, i-text ko ang address sa inyo, pumunta na lang kayo rito, magdala na rin kayo ng pagkain, nagugutom na ako, agad niyang isinara ang cellphone na hawak niya, at ibinagsak ang sarili sa lumang sofa na nasa living area. Sinilip niya sa kwarto si Berna na tutulog na ito, inayos na lamang niya ang kumot na nasa katawan nito bago niya ito iwan. Nasa labas ng lumang bahay si Sandro, sinundan niya ang kotse ni Berna at nakita niyang kasama nito si Darwin, lasing na lasing si Berna dahil pasuray-suray ang lakad nito. Nang makita niya itong inaalalayan ni Darwin palabas ng bar. Nakadama siya ng selos habang pinagmamasdan ang mga ito kanina, lihim din niyang minumura ang sarili niya dahil ipinagtabuyan niya ito, ngayon narito siya, lihim na sinusubaybayan ang babaeng minahal niya. Napatuwid siya ng upo sa driver's seat nang makita si Darwin na lumabas ng bahay nito, nasa gilid siya ng daan kasama ng mga ibang sasakyan na nakaparking mula roon, at dahil nasa tapat ng lamppost si Darwin, ay kitang-kita niya ang paghit-hit ng sigarilyo nito habang nakasandal sa may gate, nakasampay sa balikat nito ang damit na suot marahil nito kanina, nakahubad kasi ito ng pang-itaas at naka-short lamang. Ilang sandali pa ay may humintong sasakyan, kilala niya ang mga may-ari ng sasakyan na iyon, ang mga kaibigan ni Berna, pumasok ang mga ito sa bahay ni Darwin pagkababa ng sasakyan. Sumunod si Darwin sa mga ito na may kinukuhang mga plastic bags sa likuran ng sasakyan. Bumuga siya ng malalim na buntong hininga, at ipinasyang umalis na sa lugar na iyon, mawawala rin ang nararamdaman niya para kay Berna, at hindi niya alam kung kailan iyon, dahil nasasaktan din siya at nadudurog sa mga nalaman niya, ibinwelta niya ang kotse niya at matuling pinatakbo iyon pauwi ng kanyang bahay. Nasulyapan na niya kanina ang burol ni Doña Belen. Naroon ang pamilya ni Berna, naroon din si Vina Vasquez, ang babaeng ipinaiimbestigahan niya kay Orlan, masama ang kutob niya sa babaeng iyon, at gusto niyang matiyak kung tama ba ang kutob niya. Ito ang nakakatandang kasama ni Berna noon nang mangyari ang banggaan, at dahil may amnesia si Berna, hindi nito maalala ang mga nangyari. Gusto niyang makatiyak, gusto niyang malaman ang katotohanan. Sa ngayon hahayaan niya muna si Berna, kung ito ang paraan para hindi na nila masaktan pa ang isa't isa, at upang maipaliwanag niya kay Janela ang lahat, dahil nakakatiyak siya na magtatanong ang anak niya kung bakit hindi ito pwedeng makipaglapit kay Berna ngayon. Isang linggo ang nakalipas mula nang may burol si Lola Belen, parang lantang gulay si Berna habang nakatingin ng malayo sa bintana, naroon siya sa may beranda ng mansion, ipinaliwanag sa kanila ng attorney ng kanyang lola ang hatian ng mga mana, ang kalahati nito ay mapupunta kay Papa, samantalang ang kalahati ay sa stepbrother ni Papa na si Tito Rodrigo. Ngunit nagkaroon ng di pagkakaunawaan, kaya naman nagdesisyon si Papa na ibenta na lamang ang hasyenda upang wala ng away, sumang-ayon si Tita Lorna, asawa ni Tito Rodrigo, sumang-ayon din si Mama sa desisyon ni Papa, ngunit hindi siya sang-ayon sa mga ito.
ngunit wala siyang magagawa sa desisyon ng mga ito, mabuti na lamang at hindi nakasama ang mansyon ng kanyang Lola Belen sa ibebenta, tanging ang 4 na hektaryang lupa ang ipinagbibili ng mga ito. Wala na rin siyang naging balita kay Sandro sa loob ng 1 linggo, hindi ito nagpakita sa kanya. Sa susunod na linggo ang nakaschedule na paghaharap muli nila ni Sandro tungkol sa kaso, nakahanda siya sa kung anuman ang mangyayari. Manang Gloria, tawag sa pangalan niya, nilingon niya ito at nakita niya itong papalapit sa kinaroroonan niya habang may hawak itong side bag. Bumuga siya ng hangin at nilapitan ito. Inihatid ni Tasyo kaninang umaga, ang sabi sa iyo raw ito, hindi nakita ginising dahil mahimbing ang tulog mo, ma'am. Nakangiting kinuha niya mula rito ang bag niya, Manang, mula ho ngayon tawagin na lang ho ninyo akong Berna. Pero, sige na ho, Manang Gloria, sige Berna, tumawa ito, gumuhit ang ngiti sa labi niya, ngayon lang siya nito tinawag sa pangalan niya. Sina Mama at Papa ho pala, umuwi na ba sila, tanong niya rito bago ibaba ang bag sa lamesa na nasa harapan niya. Oo pero babalik sila dito sa 1 linggo, Berna, paano kung? Manang Gloria, nakahanda po ako sa mangyayari, ibinaling niya ang tingin sa bintana. Ipagdarasal ko na maging maayos ang lahat, o siya, maiwan muna kita rito. Sinulyapan niya itong muli, salamat po, umupo siya sa silya na naroon nang makaalis ito, binuksan niya ang side bag niya, naroon ang cellphone at wallet niya, nangilid ang luha niya nang makita ang wallpaper ng cellphone niya, ang unang picture nila ni Sandro na magkasama sa bundok. Nanginginig ang mga kamay na ini-off niyang muli yun, at inilagay sa loob ng bag niya. Pinahid niya ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Kailangan niyang magpakatatag, at ihanda ang sarili sa muli nilang pagkikita ni Sandro. Nagtungo si Darwin sa mansyon ni Sandro Villamor, kailangan niyang makausap ang Tito Tasyo niya, ngunit si Sandro ang nagbukas ng pintuan para sa kanya, nakahalukip-kip ito habang nakasandal sa gate, mas lalo itong nagmukhang matanda sa tingin niya. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Sandro. Nariyan ba si Tito Tasyo? Kumunat ang noo nito, tito mo si Manong Tasyo, tak ang tanong nito. Tumango siya at ninisihan nito, nariyan ba siya? Wala siya, kaya umalis ka na, sasabihin ko sa kanya na puntahan ka niya kapag dumating siya. Marami akong ginagawa, nakikita mo naman siguro. I am a busy person, nagpahid ito ng pawis sa noo nito gamit ang bimpo sa balikat, tila may inaayos ito na kung ano. Okay sabihin mo na lang sa kanya, hindi na rin naman ako magtatagal dahil susunduin ko pa si Berna, ninisihan niya ito, may date kasi kami. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagigting ng panga ni Sandro at pagtaas-baba ng balikat nito. Natutuwa siya sa ginawa niya rito, at nakakatiyak siya na ito naman ang magseselos. Isinara nito ng malakas ang gate, umiiling na pumasok siya sa loob ng kotse niya, wala naman talaga silang date ni Berna dahil kailangan niyang umuwi ng Manila, sinabi lang niya iyon para asarin ang matandang iyon, nang makaganti man lang siya sa ginawa nito sa babaeng mahal niya. Sinubukan niyang kontakin ang numero ng kanyang Tito Tasyo ngunit hindi ito sumasagot, hindi tuloy niya alam kung magagawa pa niyang magsinungaling sa kanyang Tita Fatima, ang asawa ng kanyang Tito Tasyo. Hindi tuloy niya maintindihan kung bakit ito nagtatago, at kung bakit nito itinatago ang pagkakaroon nito ng ibang asawa. Bumuga siya ng hangin at tuluyang umalis sa harap ng gate ni Sandro. Ano naman ngayon kung may date sila, the hell that I care, nagngingit-ngit na osel ni Sandro habang nakahawak ng screwdriver, sa inis niya itinusok niya yun sa gulong ng kotse niya. Arg, bakit ba kasi nagpunta rito ang payatat na yun? Ano bang kailangan niya kay Manong Tasyo? At bakit hindi sinabi ni Manong na pamangkin niya ang payatat na yun? Nakakainis, bakit ba siya nagagalit? Tumawa siya ng mapakla, nababaliw ka na, Sandro. Muli niyang tinanggal ang gulong na ikinabit niya kanina, at wala na talagang chance na maayos iyon, dahil tinuluyan niyang sirain dahil sa inis niya. Habang binabaklas ang tires ng kotse niya at tumunog ang cellphone niya na nasa lamesa, si Berna ang tumatawag. Nakadama siya ng excitement kaya agad niya iyong sinagot. Daddy, pauwi na po sina Manang Rosing at Manong Tasyo, but I decided to stay here at Ate Berna's house. Daddy, sunduin mo na lang po ako. Sorry Daddy but sobrang miss ko na po siya. Mag-isa lang po siya rito sa house nila, at umiiyak siya. Bumuga siya ng hangin, okay, thanks Daddy, I love you, mawa, nag-goodbye kiss pa ito sa kanya.
Sa tinig ng anak niya ay masaya itong makasamang muli si Berna, kahit pilit niya itong inilalayo rito ay tila wala siyang magawa. Pamangkin ni Berna ang anak niya at may karapatan nito kay Janella, na hindi niya maipagdadamot. Ilang sandali ay dumating na sina Manang Rosing at Manong Tasyo. Ipinagbukas niya ang mga ito ng gate, galing ang mga ito sa palengke para bumili ng mga food supplies nila. "Sir, si Janella ho kasi, na kayo kung sabi ni Manang Rosing." Tumawag na ho si Berna, I mean si Janella, sasanduan ko na siya, tumalikod siya sa mga ito. "Sir," nilingon niya si Manong Tasyo na tumetawa, nangunot ang noo niya. "Sir, hindi ba kayo maliligo? O magpapalit ng damit ang dungis po ninyo?" Napahiya siya sa sinabi nito, napakamot na lamang siya sa kanyang ulo, na excite yata siyang puntahan nito. Iniwan sila ni Manang Rosing, pumasok na ito sa loob ng bahay para magluto ng tanghalian nila. Sandali lang, Manong, pinigil niya itong pumasok sa loob ng bahay, may isang lalaki kanina na nagtungo rito. "Hinahanap ka," ang sabi niya, pamangkin mo raw siya. "Manong Tasyo, bakit hindi niyo sinabi na kilala ninyo si Darwin?" Huminga ito ng malalim, "Sir, kasi, hindi ba ito alam ni Manang Rosing?" "Sir, pinapauwi na ako ng pamilya ko sa Manila, at, pamilya, ibig sabihin hindi si Manang Rosing ang..." "Hindi alam ni Rosing, sir, na may pamilya pa ako, mga magulang at mga kapatid." Namasa ang mga mata nito, "Kakausapin ko si Darwin para hindi na ito kulitin pa ni Fatima." Mabuti pa nga, binitbit niya ang ibang mga pinamili ng mga ito. Si Janella nga pala, baka wala si Berna doon dahil may date ito kay. "Si Gloria lang ang naabutan namin sa mansion, sir, at si Ma'am Berna." Sobrang saya nga po ni Janella nang makita ito, sobrang namiss nila ang isa't isa. "Pero, Manong, sa susunod na linggo na ang pagbubukas ng kaso ni Berna. Sir, sana hindi kayo lamunin ng galit ninyo kay Berna. Hindi lang ho kasi sarili ninyo ang mahihirapan kundi mga taong parte na ng buhay ninyo. Ayoko munang pag-usapan niyan." Manong, nauna na siyang lumakad patungong kusina kung saan abala sa pagluluto.